Lesson on Life, Part 13, Lesson 10. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami ay patuloy na dumudulog sa inyong paanan at kami gabayan ng inyong banal na spirito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat for your presence in our midst. In Jesus' name, Amen. How do you know that you have eternal life? Paano nga ba natin malalaman na meron na tayong buhay na walang hanggan? Kasi sa mga nauna nating mga lesson, ay pinag-aralan natin at sinasabi natin na ang buhay na walang hanggan ay galing kay Jesucristo upon accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero ang tanong, paano ba natin nasisiguro na meron na tayong eternal life after we prayed the prayer of acceptance? Sa 1 John 5, chapter 11, verse 12, sabi dito, who gave us eternal life? Sino nga ba ang nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay? Sabi dito, and this is the testimony, God has given us eternal life. And this life is in His Son. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, napakalinaw sa sinasabi ng Biblia na ang merong anak ng Diyos, who is Jesus Christ, ay merong buhay na walang hanggan. Ito ay ibinigay ng Diyos sa mga tumanggap kay Jesucristo. Subalit, sabi dito, whoever has the Son has life, whoever does not have the Son of God does not have life. Subalit yung hindi tatanggap kay Jesucristo ay hindi bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. So nangangahulugan ang tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay binigyan ng Diyos, ng God the Father, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin sa ating journey ng pagiging Kristiyano, the one who accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, active ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. What do we have once we accepted Jesus Christ? Ano na nga ba ang meron tayo the moment we accepted Christ as our Lord and Savior? Of course, definitely we have the eternal life. Pero ano nga ba ang kasiguruhan talaga? Sabi sa Ephesians 1 verse 13, you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Ang sinasabi ditong selyo ay yung banal na spirito. Because the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we already have the Holy Spirit. At ang banal na spirito ang tutulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Naalala ninyo yung ating mga naunang aralin na hindi sa mabuting gawa maliligtas ang tao, subalit ang taong tumanggap kay Jesucristo ay dapat gumagawa ng mabuti. At ang maggagabay sa taong may Jesucristo sa puso ay ang banal na spirito. Who can snatch us from the hand of God? Pwede pa ba tayong agawin ni Satan the moment we accepted Jesus as our Lord and Savior? Basahin natin yung sinasabi sa John chapter 10 verse 28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Tayo ay pag-aari na ng Diyos. Tandaan natin yan Yes, nagkakasala tayo minsan, pero huwag mong iisipin na kapag nagkasala ka at nagkamali, ay inawawala na yung iyong salvation, yung iyong kaligtasan. Hindi yon. Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. We'll ask forgiveness sa Panginoon sa kasalanan ginawa natin, pero hindi nawawala yung ating kaligtasan. Nananatiling nandiyan yan. Pero hindi rin ito dahilan para magpatuloy tayong gumawa ng mali.
o ng kasalanan. Kasi kung ang isang taong nagpapatuloy na gumawa ng kasalanan, itanong mo sa iyong sarili, tinanggap mo ba talaga si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Kasi ang taong may Kristo, may banal na spirito na. At ang banal na spirito na ang gagabay sa Kanya. At kapag nakagawa tayo ng mali, mararamdaman natin na parang humihikbi ang ating puso. Ibig sabihin ng banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng conviction. Who can cut us off from the love of God? Meron bang pwedeng umagaw sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung pagbibigay niya sa atin ng walang hanggang buhay sa piling niya. Sabi sa Romans 8:38-39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." So walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo yan. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, because of His love, He loves us so much. He loves you so much. That's why He redeemed you. He loves you so much. That's why He died on the cross and resurrected so that you will not go to hell. He loves us so much so that His people will not go to hell. And nobody can snatch us from God. And nobody can cut us off from the love of God. Ganon yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Words to ponder. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Deuteronomy 31, verse 8. Above all else, our comfort comes from knowing that God won't abandon us. When life becomes challenging, uncertain, or painful, He is faithful to stay with us. His faithfulness doesn't mean that life will be easy or trials won't come. His faithfulness means He won't ever leave us, even when the trials come. Remember, when we accepted Jesus as our Lord and Savior, hindi sinasabing wala na tayong trials. Meron pa rin, kasi nandito pa tayo sa mundo. But the promise of God's faithfulness will stay. He will never leave us nor forsake us. Tandaan natin, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin, kundi ang tao ang lumalayo sa Diyos. Kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, gawin mo ang panalangin ito. Heavenly Father, thank you for Jesus Christ who died on the cross for my sins, and He resurrected on the third day. Please forgive me from all my sins. I now accept you in my life to become my Lord and Savior. Thank you for giving me eternal life. Please take control of my life and make me a kind of person you want me to be. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin ito, pwede mong balikan ang mga nauna pang aralin mula doon sa part 1 upang malaman mo ng mas malalim kung anong ibig sabihin ng iyong panalangin ginawa na pagtanggap kay Jesucristo. At tandaan natin, sinabi natin sa panalangin, Lord, please take control of my life and make me a kind of person that you want me to be. It means, gagawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Thank you. God bless everyone. God bless Philippines. Love and prayers, Tita V. To God be all the glory.